Yan si Mino. Iligtas ang isang espiritu man sa buhay. Marami ko ka na, ano? Oh. Ang gusto mo sila iligtas, linisan mo sarili mo. Lahat ng bagay na sa katawan mo, linisan mo bago kang harap sa Diyos. Dahil kung kayo hihingi ng kaligtasan ng tao at mahal sa buhay at naggumawa siya na hindi maganda, alam mo, makasalanan siya, gusto mo siya iligtas. May dahilan kung gusto mo iligtas siya. Kung ikaw ay isa, magbalik loob sa Diyos, umilig sa Diyos, sa Diyos. At ang manatapos ng Diyos, at gampanan natin at gawin natin para maligtas lahat ng may tao yung may kasalanan dahil bago kang harap sa Diyos ay malinis dapat ka. Kung ikaw ay naglinis ka na ngayon at harap ka sa Diyos, malinis na. Katapos ang hiniling mo natupad at bumalik ka sa ugali mo dati, ay lalo ba yung mapapahamak talaga? Dahil may kailangan ka lang kung ka ng sabi. Puso sabi ng Ama, tandaan ninyo ha, huwag kayo babawas ng kaibigan, mabuti padagdagan ninyo. Ang magbabawas ka ng kaibigan, nag-iba ka ng kaibigan, sabi ng Ama, bilang araw, bilang oras, ang mga tao yung nilapita mo, kung alam niya yung tunay niya kaibigan, kinawalat niya, ito naman, gumagawa na naman katiniliwalat niya. Hindi yan totoong tao, lalo mga pagdating ng oras, mapapahamak siya. Wala na tunay. Ang tunay na iyong kaibigan ay anong simulain, yun din ang magtatapos. Pwede yung dagdagan, huwag mong bawasan. Ang gusto ninyo. Isipin ninyo, marami yan. Tandaan ninyo, yung dati ng galingan niya at binaliwala niya. Dahil kung hindi yung dating kasalanan niya at siyang mahirap at siya nagbibigay ng sakit, yung mga sakit sa puso mo at sa isipan mo at siya nag-aalis sa iyo at kapara mo siyang mahirap at ikaw ay biglang kaming umunlad, nakalimutan mo yun. Hindi dahil sa kanya, hindi ka makakarating sa araw mo. Dahil nagbago ka na, dahil sa kayamanan. Dahil nakita mo yan, hindi siya tumataas, ikaw ang tumataas. Ang sabi ng Ama, kung gawin mo ng gawin yan, pupunta ka sa kapahamakan. Dahil bilang oras na yan, nalalaman ng mga tao, ay, yung dati niya kaibigan, sinulat niya, at nandito tayo dahil may kailangan siya. Tayo ay may yung gusto niya, at may kailangan siya sa atin. Tignan mo kaibigan niya. Noon may kailangan siya sa kaibigan niya, tinawag niya. Ngayon, tayo na naman, bakit mo tao ipapansinin? Lalo bibigay mo sa kanya sa kapahamak. Papapahamak ka dahil sa ugali mo hindi maganda. Walang masinso sa isang taong nagpalit ng kaibigan. Pwede mo ay dagdagan, huwag mo silang bawasan dahil kaibigan mo tulad ni Jesus, kung sino man siya noon, at ganun pa rin siya ngayon. Dahil ang lahat yan, ang kaibigan, simula noon hanggang ngayon, huwag mo sila paliwalayin. Dahil kung di sila, hindi ka nakakarating sa inyong karunungan. Kaya doon ka nagsimula, doon kayo masaya. Pagdating ng oras, inulat ka, nakalimutan mo, ibig sabihin ng Ama, wala kang pupunta, maralo kang mapapahamak. Dahil bilang oras, yan ang ginagawa mo, wala nang maniniwala sa iyo. Sabi niya, ang tunay niya kaibigan, iniwan niya. Ngayon, tayo na naman natin lumapit. Huwag natin yan pansinin. Baka yan, bilang araw, iiwanan din tayo. Yun, hindi tayo uunlad kung tayo makasarili yung palipat-lipat. Tandaan ninyo. Palipat-lipat, sabi ng Ama, naging lipat ka ng reliyon. Ang Diyos di nilipat. Yun naman ang gusto ng Diyos. Huwag mo na rin ka lumipat dahil ang Diyos siya pati ang pinalitan mo lang yun, samahan mo. Bakit may kasalanan ng mali mo samahan mo? Ay wala. Anong araw yung inipat mo? Araw ni Jesus ay hindi. Yung pinanggalingan mo. Kaninong araw yun?
Di ba conditions pa rin? Pa rin. O, ngayon, lumipat ka. Ano na ito? Sino ang lilipatan mo ngayon? Di ba kapatiran yun? Mga tao. Yun. Kung lahat nalipat ka, kung wala na ka malilipat, saan ka na pupunta ngayon? Pagbalik mo, di ka napapansin ngayon. Sinong kawawa ngayon? Sino ang pahamak ngayon? Ang tao ay makasarili, pabago-bago, walang krimente, address. Sabi ng Ama, mapalad ang tao, hindi nagbabawat ng kaibigan, nagdagdag siya ng kaibigan. Amen. Amen. Hindi mo sabihin, kahit malit siya, at umangat ka, huwag mo nagpaliwalayin yan dahil sa kanya, hindi siya rin ang napakilala sa iyo, yung tao, yung kaibigan mo ngayon. Meron din ganyan. Kataw siya, baliwalayin mo. Ngayon, kung babalikan natin yung aura, at pagdating ng oras, kung nakaisip na rin ang nilapitan mo, kung sabi niya, bakit? Yung tunay niya kaibigan, tumiwalap siya. Kung hindi na sa kanya, hindi natin siya kaibigan. Kung sasabihin naman, huwag kayong magbawas, magdagdag kayo parang swerte nyo, tuloy-tuloy. Walang mahirap, walang mayaman, pantay-pantay sa paningin ng Diyos, pantay-pantay rin sa paningin ng tao dapat. Amen. Maganda po yun, hindi? Dahil lahat yan, sabi, kung ikaw ay may guminawa, umasenso, at huwag mong kalimutan ang pinagalingan mo. Dahil bilang araw, umikot ang mundo, at mayroon pa rin tatanggol sa iyo. Ha? O, kung nagbago ka, bumagsak ka, saan ba matutungo ngayon? Wala na. Sino pinahamak mo? Sarili. Yun ang sabi ng Ama, magdagdag lang, huwag pagbawas. Ang karamihan ngayon, yung pinanggalingan, ay binabiwala dahil hindi sila hinundan. Tama, hindi. Ang karamihan, ang mga iba naman, hindi. Dahil kung di tayo pinanggalingan yan, wala tayo dito ngayon. Dahil bilang oras, hindi na rin ang maging tagumpay. Babalik ako sa panggalingan ko at sa mga kaibigan ko, siya pa rin pupukpok sa akin. Diba? Masaya hindi. Puso ang lahat yan, sabi ng Ama. Huwag magbawas ng kaibigan at magdagdag ng kaibigan. Kung saan kang binanggalingan, kung ano man ang mapupuntahan mo, kung lahat ng bagay makakatulong ka sa kanila, at makakatulong din siya sa iyo. Yun ang salita ng Diyos, pag-ibig. Kung saan nagtataka ko bakit na ganito sinabi sa ating Ama, dahil sabi niya naman sa akin, marami na nagbalik ugali. Ano yung video niyo nagbalik ugali? Yung nagbalik ang kanyang ugali. Ibig sabihin, ang nagbalik siya ng ugali niya, hindi siya bago. Kung ano man ang ugali niya, pinalit niya rin. Yung nagbago siya, ibig sabihin, ayaw niya na yun ang pinanggalingan niya. Kung kailangan natin, kung ano man noon, ibalik natin sila, hanapin natin sila, at kumustahin natin sila. Bilang araw at sila, itutulong din sa atin. Bilang araw, kung ano man, tulungan natin sila. Dahil ang lahat yan, ikot-ikot lang ang mundo. Kahit hirap yan, bilang araw, makakatulong pa rin sila. Okay? Amen. Maganda yun. Kasi parang ngayon, sabi ng Ama, kailangan kung saan bangkit. Pagdating ng baka, pagdating ng mga sakuna, kahit saan ka, makikilala ka dahil hindi ka nagbawas ng kaibigan, maraming tutulong sa iyo. Kung ikaw ay nagpalit ng kaibigan, at ibang anyo mo, ay wala nang tutulong sa iyo. O yung mga bagong kaibigan mo ba, ay tatanong ko sa iyo, inyo, makakatulong ba yun? Kasi bago lang yun. Pag yung ante, kung luma,
ay siya nakakalaw lahat. Hindi kayo pababayaan dahil lumaki na kayo bawat isa sa inyo, nagsasama-sama na kayo. Dahil ang ganda yan ng mga bawat mga salita ng Diyos. Dahil nagpapasalamat ang Ama sa langit, nagpapasalamat ang Ama. Kung sino man lang nagtatanim ng tutas sa bundok, maraming salamat. Yung bilang araw, pagdating ng panahon na aani, maraming makikinabang, maraming matutulungan, maraming mabubuhay sa pagtatanim ng mga tutas. Huwag na tayo masyadong tanim ng mga hindi makikinabang. Dahil puno-puno rin yun. Yung mga ibon, may pagkain. Yung mga unggoy, maraming pagkain. Yung mga taong umakyat doon, halimbawa may dati na kakuna, mayroon tayo kakainin. Oo. Pumunta, tignan mo sa ibang bansa. Alam nila, yung gera lang, sa isang gera lang. At takot sila sa bayan nila, takot sila sa mundo. Ano nakainit nila doon? Deserto, walang tanim kat isa. Nasunog yung mga kapinduro na yun. Oo. Dahil nasunog, dahil gahan sa init ng panahon at saka isa pa. Halimbawa, nagtatanim sila ng pine tree dahil amoy gas yun. Yung mga puno, mga amoy gasolina. Nara, oo. Ngayon, kung halaman na tulong-tulong ay hindi na po ang kinakain, di mahirap sunugin yun dahil yung bunga pa lang, makakatulong na rin yun. Maraming bagay ay kailangan ng Ama. Kailangan natin na ay magtulong-tulong bawat isa. Kung mayroong bakanting lupa, yung hindi na mga ka-perwisyo, magtanim kayo. Bilang oras ng mga bata, paglaki ng apo ninyo, anak ninyo, mayroon paalala sa kanila. Ito ang aking lolo, ito ang aking papa, sila nagtanim. Alagaan natin ito, alaala nila ito. Dapat natin, ang lahat ng mga bunga yan, pagkakiyataya ng tikman natin sa ating lahat, huwag tayo maging maramot ang bawat isa. Anak ko naman, may donate na puno na itinanim nasa 2,000 na. Anong klaseng puno? At ng klaseng puno na tinatanim ka mga O pagkakas. makakain hindi? Yun ang papakinabangan. Oo, correct. Yung pakikinabangan. Doon ang panahon ngayon, hindi natin alam. Kasi yung tubig ngayon paraling. Ang mga nangyayari, bawat may lindol, marami ito, hindi na siyang kumain. Kung gusto nyo tumakbo sa bundok, magtapo tayo doon dahil ayaw natin malunod. At may kakainin tayo, may ahanin tayo. Habang wala pa, nangyayari at nakahanda na yung mga pagkain natin doon sa bundok. Hindi naman masasayang yung lahat. Dahil ang kailangan ngayon, kasi bulan na tayo sa punas, panahon noon, umakit ka lang sa bundok, maraming bayabas, maraming star apple, maraming Santol. santol, ang mga yun mga pinya, mga niyog, ang dami ng niyog. Nasaan? Ang ngayon, nasaan sila ngayon? Kumusta siyo? Kumusta po? Nanggagamot din pala sila. Ano daw mo pala? Oo. Oo, ang ganda. Kumusta? Ito. Kumusta? Okay mo na. So, pagkakam yan. Dito. Basta gamit namin yun. Kami sinatay na distance ko. Pakiramdam nyo. Puso, ang lahat yan, ang lahat yan, walang posibleng sa ulo. Bulan. Kasi bakit yung bilang mensahe tungkol sa mga buta? Ano ibig sabihin? Dahil lahat ng marami ka sa sakit, marami kayong protein ang kakain. Ang medicine yan, ano yung putas yan? Ang palaya, gulay, mga pansasalmi, avocado,
Dahil ang lahat yan, walang posible sa Diyos. Mabisa nga kung tayo ay magkakaisa, mabisa nga tayo magtulong-tulungan dahil ang lahat yan subo ng Diyos yan para masaya ang lahat. Pero sabi ng Diyos, huwag kayo magbawas ng iyong kaibigan, magdagdag kayo ng kaibigan. Yung mga tao sabi mo, ay mga pinakawalan bumagsak siya at lalapit ka sa mga kaibigan mo, yung binaniwala mo, kawawa ka. Dahil yan, hindi yan totoo yan. May kailangan na, nung mga misinso yan, hindi kayo kilala. Bakit ngayon, hindi na siya masinso at lalapit ka sa mga taong dati mong kaibigan, ano gagawin na sa iyo? Iiwasan ka na. Ganun sabi ng Ama, walang patutunguhan ng tao na babago ang ugali. Dahil hindi mo alam ang lahat yan, dinanan mo, masaya kayo, magkwentuhan kayo, masaya kayo, bigla umunlad at nakalimutan mo muna yung sayahan niyo noon dahil pati ang Diyos magtatampo sa iyo. Yun ang salita ng Diyos. Kung ang kailangan natin, dapat magmahalan. Gusto niyo, ano pa gusto niyo malalaman niyo? Magtanong kayo, sagutin ko kayo. Sinong nakakaisip ng gusto mo tanong? Itong tao ito, magtanong kayo para kayo ay sasagutin ko. Ang sagot niya naman sa akin, yung sinabi niya naman niya, hindi ko alam. Ano ang sinabi ko? Si Calvoy ko siya. Iko sa iko. Ang tawag ko, Eko. Hello. Hello. Akala ko, tatanong yung pala, sinunod niya lang sa ito. Kami ni Yan ang joke-joke. Awan eh. Durante. Hindi joke yan, totoo yun. Hindi sinabi ko, ganun sa kanya, ganun din sinabi niya. Gusto ko sagutin. Ang sinabi ko, ganun din sinabi niya. O paano ako sasagot sa kanya? Lagi ko pala yung voice niya. Good boys. Hindi, may sinabi si Ama, si Nanay Ninit, magkakaroon daw worldwide na gira. Sabi ng Jindi, sabi niya. Ha? Sabi ng doon ng Jindi. Yung gera, nandiyan na yan. Worldwide. Hindi, buong mundo daw. Kung mo naman, marami ang patayan dyan. Kaya sulong-sulong. Hindi mo na maalis yan. Marami nangyayari, marami nangyayala. Ano yung pala na kayo? Nagdadamot pala kayo? Nagdadamot din kayo? Nagtatambal din kayo? Ano? Ilan taon kayo nagsimula? Kung kayo na, tripon tayo na. Maganda yung kapwa mong gagamot, magkakalkulituhan. Yan na. Kulang. Ilan taon kayo nagsimula nagagamot tatay? Ha? O nang matagal. Sa pala kayo, mga nagsimula kayo ng paggagamot, kailan? Alam mo, tayo, maganda ang binili sa inyo, yung hanggat at tumutulog kayo sa kapwa tao. Bakit yung ni-shop nyo ang dahilan tayo? At doon ka na nagdamdam, nagtampo. O yung anak mo hindi mo na nawakan. Dahil yan lahat yung bagay, ay pansubok yan hanggang saan tayo kumapit sa Kanya. Pero hanggang ngayon nag-iikot pa ako. Oo. Pag kami pupunta dun sa bahay, ginagampanan ko naman. Dahil nagbinuwas kayo, pinagsisi mo yung sarili mo, bakit mo niya hindi nawakan? Hindi po Hindi. na kung saan ka na po rin nakakapit. Yes. Oo, totoo rin yun.
halimbawa ng gagamot ka, yung pamilya mo, hindi mo magamot, parang babagsak ka. Dahil ang unang nang isipin mo, saan ako nakakasala, ano ba nagawa ko? Dahil tama hindi. Dahil maraming kasukutan niya kung pamilya mo hindi mo kaya ay nagampanan ang katungkulan. Dahil ang lahat yan, hihina ka. Parang masisira ang buhay ng bawat isa. Yung parang, imbis, gano'n ito magkamot. Kasi parang, ano ka parang, na-discourage ka na at napapaya ka sa sarili mo bakit yung anak ko ay hindi ko. Dahil yan, ang tawag doon, ang pagsubok mo sa iyo ng Diyos. Sabi niya, hindi naman siya anak ay namatay. Kung hindi, tinanggalan ko lang ang katawan niya ay akin. Doon makikita, papalitan ko yan. Nakikita mo si Diyo, nakita mo si Diyo. Kinuha yung anak niya, kinuha ang kayamanan niya, kinuha ng lahat ang kaharian at saka hayop niya. Ano sinabi niya? Gumawa pa sa Diyos ko, dahil ang lahat yan, alam ko sa inyo yan. Lahat ang mga pamilya, pinahiram niyo lang sa amin. Dahil lahat, anuman ang bagay dito sa lupa, pagsamantala lang ang pamilya dito. Ang tunay, ang pamilya natin si Jesus. Dahil ito si tatay, isa siyang spiritual, nanggagamot, hindi niya nahawakan ang anak niya ay namatay. Doon siya nawalan ng pati sa sarili niya, parang nadaon siya. Totoo yun, kung hindi mo alam ano ba ang nangyari sa akin, ano ba ang kasalanan ko, dahil marami question yan sa Diyos. Ngayon tayo, sabihin ko sa inyo tayo, huwag kayo man anuman magdadampo. Huwag mong anuman isipin kung ikaw ay binawian ng anak. Dahil yung anak yan, pagsamantalang pinahiraman sa atin. Pati sarili natin, hindi natin alam kung kailan tayo kukunin. Huwag kayo magtampo sa Kanya dahil magpasalamat kayo sa Kanya. Siya ang nagbigay ng buhay. Siya rin ang nagbigay ng hininga natin. Mabuti yung hininga natin ay libre. Punta sa ospital, bayaran yan. Hininga mo, dito sa akin libre sa pangalan ni Jesus. Dito sa kagalingan, libre. Kung magbigay kayo galing sa tulad, totoo ka. Hindi ka naman sinisingil dahil ito voluntaryo at binigay ko sa kagalingan sa inyo. Pinahirap sa akin ng Diyos, naglingkod ako ng Diyos at naglingkod ako sa inyo. Dahil hindi natin pagsisiyan at nawala ng anuman ng pamilya sa akin, dahil alam natin lahat tayo, darating kayo diyan. Huwag natin bawat magdamdam kung anuman ang sakit na kalubang mga isip. Dahil yan, pagsamantala, dahil mawawala din yan. Pag ilang buwan, isang taon, mawawala na yan. Dahil yan, isipin mo, lahat tayo ay mawawala sa mundo. Amen? Amen. Kulang lang ang inyo tayo, yung paliwanag ng salita ng Diyos. Tama tayo. Dahil sayang ang iyong binigyan kayo ng katungkulan at kagamot, tuloy nyo lang. Huwag nyo sabihin ang nangyari kayo. Magpasalamat tayo at tayo pumibay tayo, matatag tayo, Lord, at ginawa mo sa akin, mas mahigit pa ginawa ninyo kundi. Gusto mo na yung babalik ulit sa iyo? Dahil kung pagbabalik ka, walang posible. Basta maglinis ka ng kalooban mo dahil isip mo yung mga sakit ng kaisipan ng anuman ang yung parang naipon mo ng damdam yung parang thank you. Yung mga bakay-tatay, yung mga puot, galit, alisin ninyo. Kung anuman, linisan nyo muna bago kakaharap ka Diyos. Ang Diyos, kahit sa lugar na nagmamatyak lang sa atin, hindi nyo nakikita ang Diyos, inakaharap nyo na pala ang Diyos. Amen? Tuloy ninyo ang binigay sa inyong kanto. Huwag kayo magpalinlang kung ano man ang nangyari, pangsubok yan, walang posible. Anak, kahit nawala yan, nasa piling mo rin siya, dahil lahat kayo ay mawawala din sa lupa. Tinitignan ko lang hanggang saan ang kakayanan nyo kung para sa akin. Huwag nyo ako sisihin, kung tutuusin, mapahalat kayo at naiwan kayo, nandiyan pa lang kayo sa lupa. Amen? Ngayon tayo, gusto mo mong balik lahat o kagamot?
O, mangyayari yun. Dahil linisyan mo puso at isipan mo, darating yung oras yun, ay ihipuin ka mulit ng Diyos, anak. Kahit anuman ng bagay, hindi ko kagustuhan yan. Yan lang ang naging daan para sa'yo kung ako ay talagang mahal mo. Tandaan ninyo, isa ka lang anak ay nawala. Si Job, ilang bang anak niya? Wala lahat. Ilang bang hayop niya? Ilang bang tawan niya? Ha? Pati katawan niya, nakitong na siya. Sumuko ba siya? Hindi. Yun ang tunay natin dapat natin isipin. Hindi natin sarilihin. Dahil wala tayo magawa kung Diyos na ang kumilos. Ang Diyos na, wala kang magawa, kulang na lang ang hininga mo galing sa Diyos. Yun katawan mo galing sa Diyos. Pagsamantala lang pinahiram wala kayong may-ari kahit isa dito. Wala kayong dala. Hubat ang dating niyo dito, hubat di pagkakyat niyo sa taas. Ang dala ninyo, ang gawain niyo, kabutihan. Tandaan ninyo, kahit anong yaman ninyo, tatawanan lang kayo. Dahil ang kayamanan ninyo, habang may katawan niya, magagamit ko. Kung walang katawan, wala kang pamilya dito sa mundo, kung hindi ang nagpapaba sa inyo. Dahil maakyat kayo, hubat din. At ang katawan niya, babalik sa lupa. Isang espiritu, wala kang pamilya, binigyan ka lang pagsamantalang pamilya dito sa lupa. Pwede mo sabihin, anak ko, hindi mo yan anak. Binigay lang sa iyo para may kasama ka. Binigay mo yan kasama mo, asawa mo, pagsamantala dito para mayroon ka kasama sa pagkagawa ng inyong tirahan. Binigyan ko ng anak para paglaki niya, para ay mag-alaga sa inyo. Kayo ang punot dulo ay magsisimula ng kabutihan ng mga tao para kanya. Lahat ng kabutihan na binigay mo, ang ihanda mo sa kanya, pagtandaan mo, siya maghahanda din sa inyo. Amen. Huwag kayo magsisiyan ng Diyos. Walang kasalanan kaya kailangan ng Diyos. Freedom at laya tayo dito. Huwag natin kahit magtampo ng isang huwag galit, wala kang karapatan dahil ang katawan niya ay akin. Lahat ang nasusuin, akin. Lahat ang hiningaw yan, ang akin. Bakit ka pa magkakaw? Ano ba ang nasa iyo? Ang tanong, ano ba ang sa iyo? Ang ginagawa ka bata. At nag-uutos sa iyo ang mga magulang at tinuruan ka para magbibigay ng inyong katalinuhan. Ang katalinuhan gagaling sa taas, binaba ka dito para tayo pagbago kung ano man ang ugali nyo doon, pagbago na kayo para bagong isip na naman ibibigay sa inyo, tuturuan kayo ng mga magulang mo. Ay mo, mali ang turo ng magulang mo, idol lang yan, mali ang paglaki mo. Huh? Sige, maraming salamat ha. Maraming salamat. Tuloy mo ang pagkakamad mo. Maraming salamat. Mabuhay ka na tayo. Okay po. Minsan kasi kayo tayo dito. At dito may college diyan this ligo. Ang maraming dito ligo. Yes. Hindi, nandun sa tuloy ka lang. Usap tayo. Gampanan mo, binigay kayo katungkulan ng Diyos. Gawin mo. Sayang yan. Bilyon-bilyon tao ikaw ang pinili. Dapat wag kamakan. Sinubukan ka lang. Ha? Huwag kayo magtampo. Dahil lahat tayo mawawala din sa mundo. Yung pagmamahal natin dito sa lupa, pagsamantala lang. Kahit pagkatapos yun, wala na. Ang isipin mo, halaga mo sarili mo. Habang malakas ka, makakatulong ka sa kapwa mo, ang Diyos ay nasa iyo. Sabi ang Diyos, magpasaya kayo habang ngayon malakas pa kayo. Huwag kayo magdamdam. Dahil yan lahat, inahiram ko lang sa inyo lahat. Amen. Okay? Thank you. Salamat din. Okay, Atay. Sige po. Okay, God bless po. Good day.
Di ba? Maganda ang bawat isa. Tulad yun, nagsalita siya. Ay, nag-doubt siya. Nag-doubt siya, hindi niya nawakan ang aking matay. Ang pinagsisisi niya si Lord. Also dito, pinaliwanag ko sa kanila, kahit sino sa inyo, huwag mo sisi ng Diyos. Mamaya, sabihin ko, isang Diyos, kung binawin yung katawan mo, tingnan natin. Siya, daw ka magsisisi ngayon. Ay, natawan siya. Ang gusto niya ay magbalik na rin siya. Dahil ang usapan lang natin dito, wala pa ang nagawa ni Job kahit isa dito sa mundo. Si Job lang ang naging the best. Hindi siya nagsisi, hindi siya nagbubo. Kahit mayroon ang pansubok, dahil alam ng Job ay hiram lang sa akin, pinahawak lang sa akin, pagsamantala lang. Ang kaisipan siya, magililing lang, siyempre yung babago ng lahat. Kung siyempre isip niya, hindi siya na magpaling lang, hindi siya nag-isip ng masama, alam niya, habang ako nagpahinga, habang ako humihinga, Diyos pa rin ang nasa akin. Musumarot, butike, puso lahat yan, tandaan ninyo. Tulad din ginawa sa akin, Fabio, pumunta 2019, pinupok ang ulo ko. Hanggang may sandaan ng lakas ko, sabi ko sa inyo, mga kasamahan, kung anong nangyayari doon, huwag kayong ikilos, huwag kayong magsalita. Basta pakinggan ninyo ang aking sinasabi. Kung ano man ang mangyayari sa akin, pabayaan ninyo. Dahil yan ang pagsubok, makikita nyo, hindi nyo makikita. Dahil nakikita nyo sa pagpupok sa akin, napasalamat ako, dahil hindi kayo nagsalita. Si Jesus, inuli na siya. Huwag kayo kikilos, huwag kayo gagalaw. Ang ginawa, yung dalawang panya kung walang itak, pinutulang tenga. Hindi ba sinabi ito, huwag kayo kumilos? Nakatakda na yan. Yung sinabi ko rin, nakatakda rin. Oo, puti. Hindi, puti ang ulo ko, lumaki. Dahil ay nagsawa rin ang nangukok. Dahil yan tawag sa kanya ang siyang justice doon sa spiritual 10 commandments. Dito pagpupukpuk sa akin, nakapasa tayo lahat. Oo, nagkamali ang bawat isa sa inyo, pati ako hindi ako nakapasa. Ha? Tama hindi. Ano si Mami eh? Oo, ha? Oo. Anong tingin niyo sa akin? Kawawa ko? Hindi ako kawawa. Ang kawawa doon kung may nagsasalita. Dahil katawan ko ito, tinanggap ko na. Dahil yun ang nakatakta sa akin, pagpupukpuk sa akin, hanggang nagsawa ang nagpukpuk. Hindi siya nakatulog. Hindi siya nakakain. Lumuluwa ang mata niya. Dire-diretso hanggang umaga. Bakit ngayon lang ang nangyari? Dahil yan ang nakatakta. Maraming salamat po. Dati natin doon ulit, 2007 at 2025 at binawa sa atin ang Supreme Court. Amen. Dahil lahat, ang sabi na, lahat umakyat dito, mga spiritual. Si Amay din lang yung nakapasa simula noon hanggang ngayon. Mula noon hanggang ako lang na. Dahil ang bawat pinupukpok, nagre-reklamo, nagdadamdam, hindi nila alam ano bang tunay sa spiritual ang pinagsasabihan natin. Ang tunay na sa spiritual, kung ano man ang pinuntahan mo, ano man ang yung ugali nila at binigay ang kapangyarihan sa kanila, tanggapin mo, dahil isa kang hanapin mo ang katotohanan, hanapin mo ang kahirapan, yung kahirapan na iyong katagumpayan. Kung walang hirap, walang katagumpayan. Huwag ginawa kung di ka mapahirap, madali lang mawawala yan. Tama kami, hindi. Hirap lang muna. Puso maraming bagay, tulad si tatay, namatayan siya ng isang anak, isang spiritual siya, nagdamdam siya, hindi na siya nagamot, ang lahat yan, ano ba ang nangyari? Dahil binigay lang sa kanya
ganyan, lang kunting ano, dahil yung pwede pang palitan yan kahit 10 anak. Basta magpatuto ka lang sa ating anak. Dahil lahat siya tiram lang. Wala dito permanente pamilya dito sa lupa. Ang tunay natin pamilya ng sa langit. Dito tayo, pamilya tayo na titignan natin bawat isa natin. Pag alis na sa katawan natin, wala na ako rin ako, hindi ko na kayo pamilya, iba ng mundo ko. Kayo mismo ang naiwan, kayo rin ang mga pamilya. Bilang araw, bilang tao, makalimutan mo na ako dahil mawawala na ako sa isipan ninyo. Amen? Amen. Tama ba hindi? Tama po. Puso, tandaan ninyo kung ano man ang bagay tulad sa tatay, huwag kayo magdamdam, huwag kayo magtampo. Sabihin mo, Lord, kung yan ang daan para kabutihan ng tao kinuha ninyo at kami ay tanggap namin dahil kung hindi sa inyo, wala pa rin kami dito sa mundo. Amen. Nauna siya, ikaw huli na. Nauna siya binaba at nauna rin siya binuha. Pagsamantala lang binigyan ng pagmamahal sa kanya. Dahil lahat tayo ay mawawala. Halimbawa, may anak ako. May ako ko. Manamahal ako. Mamahal natin. Nawala yan. Ang sagot na doon, Ama ko. Maraming salamat. Binigay mo pagsamantala sa akin sa madaling panahon at nakapili ko sila. Hindi sumigaw doon, sumigaw dito, iyak doon, iyak. Wala kang magawa dahil sabi ng Diyos, ang sigaw mo, hindi ka tutupo. Dahil ang lahat yan, binamura therapy ka rin yan. Dahil yan ang pagsubok sa atin kung hanggang saan tayo matatag sa Diyos. Lahat, ilaw lang natin, lahat. Ang bawat isa kasama natin, pamilya natin, pati sarili natin, ilaw lang sa Diyos ang buhay natin lahat. Amen. Amen. Iba na naman na yung pinag-usapan natin, ano? Tungkol pagsisisi. Kung tayo ay magsisi at tayo ay hindi nagsisi. So, lahat ng may nangyari sa atin, Diyos na lang, Diyos na ang gaganti at ang Diyos din ang papalit ang lahat. Dahil siya ang Diyos, maraming paraan gagawa siya para sa kabutihan ng lahat. Amen. Wow! Tawa kayo dyan ah. May smile kayo ah. Ayan. Seryoso naman. Tawa ko eh. Tumayin siya no, matanda no. Yung tungkol sa kudyong ko lang, di nasama kayo nila no. Natural lang yan. Masakit. Ang kulangan sa atin, Lord, magpasalamat alas tayo, Lord. Kung kinuha mo anak ko, Lord, maraming salamat. Ginawa ninyo sa iksi ng panahon at ginawi ninyo. Walang magawa. As din nakilala ko ang binigay ninyo ng kasama ko dito sa lupa. Hindi kayo maganda, huwag kahit dahil hindi yan sa iyo. Walang umangkin yan dahil ang Diyos mismo ang ginawa yan. Pati ikaw, ang Diyos mismo, kung gusto ka niya kunin, Diyos mismo, oras mismo, bukas, sigurado, lalangkay ka na, dahil ang Diyos mismo ang kukuha at katawan niya, isa kang espiritu, walang kamatayan. Ang tanong ko sa inyo, may multo ba? Wala. Ang tanong, may multo ba? Wala. Ha? Yan. Ito na eh. May multo ba? Wala. Ha? Ikaw? Ang tanong, hindi mo sa espiritu, may multo ba ay wala? O wala. Ang espiritu kasi, nagpapakita yan minsan sa tao, may tartay. Gusto niya sabihin, gusto niya ako ipapaliwanag sa mga bagay, gusto niya naiwan, at gusto niya lumapit. Ang problema natin, wag multo yan. Sino mo walang multo? Isabihin mo, walang multo. Dahil lahat ay mabalik sa espiritu. Walang multo
ang multo ikaw dahil ikaw nagsasalita. Lahat yan, maparat kayo, sabi ng Espiritu, may katawan kayo, kami wala na ngayon. Pwede kayong lutlog sa inyo, kung tanggapin niyo ako, pwede ko sabihin, ano man, ang kumot, galit, gusto ko, paliwanag, yun nakakasakit sa akin. Para siya ay maging malinis na, para alam nila, para mapatawad siya, humingi ng tawad, hanggang Espiritu, gumaan ang kanyang kalooban, para hindi siya laging daladalan niya ang puot galit. Kung di niya nilabas ang puot galit niya, diyan siya palipad-lipat, papasok sa mga tao. Puso, habang mabuhay tayo, masaya tayo, huwag tayo tampo, huwag tayo haitat, huwag tayo masinti, huwag tayo magalit, huwag tayo makasarili. Ang Espiritu natin, di na tayo pinuha, ang saya, ang sa pangalan ni Jesus, si Jesus na bahala, ibigay mo na sa Kanya. Kung ano man ang problema mo, si Jesus na ang pupuno na ang lahat. Amen? So, praise the Lord. Ngayon, ano ba? Di ba, maganda yung matanda yun, ano? Ang sabat na huli, ang sabi niya, pagbalik loob na, ano? Ngayon lang siya narinig, ang dapat niya narinig, ano? Natawag siya. Ay, kuhan kanina, di ako pinapansin. Ngayon, pumunta dito, napaliwanag, ay, salamat. Ay, ginalang din ako. Hindi na naman yung day panggalang, gumalang na siya, ay, nagustuhan niya ang aking paliwanag. Gusto mo sila, binuksan muna ang kaluwan niya, ay mga bagay, dinadamdam niya, hindi niya maalis-alis dahil sa anak niya. Ngayon, nabuksan niya ang kanyang kaluwan. Binuksan niya, tinanggap niya na si Jesus. Pusong lahat yan, walang posible, sa imposible. Sa mga Jesus, dahil ang Ama tagaligtas, pag hindi na tayo magkasal. Tumiling tayo bawat isa. Bakit di kayo naka-ismat? Ismat kayo sa pagharang na Jesus. Yan ang sabi ng Isidyo. Sabi niyo, mga anak, kasi matatanda na Isidyo, mga anak, gawin mo yung nagawa ko, sahan niyo, marami pang babalik sa inyo. Amen. At, huwag kayong magdamdam, huwag kayong bahalay, Huwag kang mag-ibig magsilos. lang. Mag-ibig. Kung anong binigay sa akin ng Diyos ay nawala sa akin, triple ang bumalik sa akin. Ang Diyos, hindi tayo pahumayaan. Sa pangalan ng Jesus, dakilang Ama, maraming salamat ang iyong mga binaba ng salita. Lord, maraming salamat ulit. Ito ang kasaysayan para kapayapaan ng lahat. Ang nanonood at nandito. Love to God. Amen. Pangalan ni Jesus. Yes! Amen. Tapos na po ang ating gawain. Kaya thank you for watching. Sabi niya, And God bless po sa inyo. Tayo po. ito po yung sinabi niyo, sabi niya sa inyo. Ito daw. Tayo po ay mag-live na para manalangin. Thank you for watching and God bless po sa inyong lahat. At ingat po palagi. Shoutout sa inyo.